Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no? Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrol Woman Melin Loquias ng Eastern Police District ng NCRPO. Maghatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. 17.9 million pesong halaga ng fully grown marijuana sinira at sinunog ng mga otoridad sa Benguet. Mahigit sa 7.9 million pesong halaga ng illegal na droga na sabat sa anti-illegal operation ng Cebu City PNP. 2 babae arestado matapos maaktuhan na gumagawa ng mga iligal na paputok sa Santa Maria, Bulacan. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Matapos ang isang vehicular accident, agad rumisponde at tinulungan ng mga pulis ng Eastern Police District ang isang lalaking na aksidente sa Pasig City. Yan ang tinutukan ni Patrol Woman Jeremy Delor. Habang binabaybay ang kahabaan ng C5 Road sa harap ng SM Center City, Pasig upang magsagawa ng inspeksyon sa Area of Responsibility ng EPD, ang mga tauhan mula sa Eastern Police District na pinamumunuan ni Police Lieutenant Zian Bullet Robert O. Garcia, ang duty officer of the day sa araw na iyon. Kasama sina Police Master Sergeant K. Rolf S. Meletante, Police Corporal Dennis Per P. Tagalikod, at Police Master Sergeant Roel Noiles ay agad na tumugon sa isang aksidente kung saan isang lalaking rider ang sumemplang sanhi ng sariling pagkakaaksidente habang ito'y nagmamaneho sa kahabaan ng nasabing lugar. Agad nagbigay ng mabilis na tulong ang mga kapulisan ng EPD at agarang nakipag-ugnayan sa 911 para sa medikal na tugon upang matiyak na ang biktima ay makatanggap ng agarang pangangalaga. Bumaba kami sa mobile, then we perform our duties and responsibilities as first responders with the accordance sa police operational procedures po na. Then sinecure muna namin syempre yung area, nagbigay ng first aid, then we immediately called 911 to seek for professional medical assistance. Ang mensahe ko sa ating mga kababayan, wag na wag kayong mahihiyang lumapit sa ating mga kapulisan
sapagkat ang ating mga kapulisan ay laging handang tumulong, lalo na sa mga nangangailangan. Ang agarang pagresponde ng mga tauhan ng Eastern Police District ay patunay ng kanilang tapat na serbisyong may malasakit sa mamamayan at dedikasyon na magampanan ang sinumpaang tungkulin at ang makabigay ng serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Hangad ng Eastern Police District ang kaligtasan ng bawat mamamayan. Ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jenny Dolor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Dolor. Sa pamamagitan ng Quick Impact Project, naghatid ng tulong ang mga miyembro ng Regional Mobile Force Battalion 1 kung saan naghandog ng isang solar dryer facility sa mga magsasaka sa Barangay Tambak Dasul, Pangasinan. Ang magandang balita ay mula kay Police Master Sergeant Robert Dasan Abella Jr. Isang bagong solar dryer facility na nagkakahalaga ng 664,785 pesos ang opisyal na ipinagkaloob sa New Tambak Farmers Association sa Barangay Tambak Dasol, Pangasinan noong Oktubre 29, 2025 sa pamamagitan ng Impact Project Pangkabuhayan. Pinangunahan ng nasabing aktibidad nila Police Major Zaldi C. Tumagos, Deputy Force Commander ng RMFB-1, Police Captain Chris Eson A. Soriano, Acting Company Commander ng 105th Maneuver Company, RMFB-1, at Miss Jana Endrina mula sa Pure Bayanihan. Bahagi rin ng programa ang basbas ng pasilidad na pinangunahan ni Reverend Father Benedicto U. Pola bilang simbolo ng pasasalamat at pag-asa para sa patuloy na pag-unlad ng komunidad. Sa pamamagitan ng inisyatibang ito, muling pinagtibay ng 105th Maneuver Company RMFB-1 at ng mga katuwang itong ahensya ang kanilang dedikasyon sa pagsuporta sa mga magsasaka at pagtataguyod ng agrikultural na kaunlaran sa lalawigan ng Pangasinan. Ang proyektong ito ay patunay na sa pagtutulungan ng pamahalaan at mamamayan, mas mapagtitibay ang kabuhayan at pag-unlad tungo sa isang bagong Pilipinas. Maraming salamat. 105th Maneuver Company. Mula dito sa Ilocos Region, ako po ang inyong PNN correspondent, Police Master. Ukulang permit sa Barangay Pulong Buhangin, Santa Maria, Bulacan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Voltaire C. Rivera, Chief of Police ng Santa Maria Municipal Police Station, ang mga suspect na 31 anyos at 33 anyos, pawang mga kababaihan at residente ng Barangay Pulong Buhangin, Santa Maria, Bulacan. Dakong 1:00 ng hapon nang maaresto ang mga akusado matapos makatanggap ang mga otoridad ng tawag mula sa isang concerned citizen hinggil sa umano'y ilegal na paggawaan ng paputok. Agad namang inaksyonan ito ng kapulisan na nagresulta sa pagkakasukol ng mga ito. Na-recover mula sa kanilang 3 kahon ng hindi pa tapos na paputok at isang drill na ginagamit sa paggawa nito. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Santa Maria MPS ang mga suspect at nahaharap sa kasong paglabag sa RA 7183 o Illegal Manufacture of Firecrackers and Pyrotechnic Devices. Ayon kay Police Colonel Angel L. Garciliano, Provincial Director ng Bulacan Police Provincial Office, patuloy ang pinaigting na operasyon ng pulisya laban sa lahat ng uri ng ilegal na aktibidad upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng publiko. Hinihikayat din niya ang mamamayan na makipagtulungan sa kapulisan sa pamamagitan ng maagap na pag-uulat ng kahina-hinalang aktibidad para sa mas ligtas at mapayapang pamayanan. Mula dito sa Bulacan Police Provincial Office, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Pearl Cristalin Javier, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Javier. Upang matiyak ang kaligtasan ng bawat mamamayan sa dadalo sa paggunita ng Undas 2025, nakaalerto at nakahanda na ang buong Rizal Police Provincial Office sa pagpapaigting ng seguridad sa lalawigan ng Rizal. Magbabalita dyan si Patrolwoman Jessie Cruz Obrero. Sa ang Rizal Police Provincial Office sa pangunguna ni Police Colonel Feloteo A. Gonzalgo, Provincial Director bilang bahagi ng Uplan Undas 2025. Ipinakalat ang mga karagdagang kapulisan sa mga sementeryo, terminal, simbahan at iba pang matataong lugar sa buong lalawigan upang tiyakin ang kaligtasan ng publiko, maayos na daloy ng trapiko at mabilis na pagtugon sa anumang insidente habang dagsa ang mga bibisita sa mga puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. Ayon kay Police Colonel Gonzalgo, ang hakbang na ito ay bahagi ng pinagsama-samang seguridad at crowd management plan ng Rizal PPO upang matiyak ang mapayapa, maayos at ligtas sa paggunita ng undas sa buong lalawigan.
Hinimok din ng opisyal ang publiko na makipagtulungan sa mga otoridad, sundin ang mga itinakdang alituntunin at agad ipaalam sa mga pulis ang anumang kahina-hinalang aktibidad para sa kapayapaan at seguridad ng lahat. Mula dito sa Calabarzon, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Jessicris S. Obrero, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Obrero. Mahigit 300,000 pesos na halaga ng shabu ang nasabat matapos ang isang matagumpay na buy-bust operation ng mga otoridad sa Angono, Rizal. High-value individual na suspect, arestado. Tinutukan niya ni Patrolwoman Joshua Cruz. Isang individual na umano'y sangkot sa iligal na bentahan ng iligal na droga ang naaresto ng mga tauhan ng Angono MPS. Sa matagumpay na buy-bust operation na isinagawa dakong alas 8:44 ng gabi noong Oktubre 28 taong kasalukuyan sa Angono, Rizal. Kinilala ang suspect na si Elias Tongge, 23 taong gulang, binata at residente ng Binangonan, Rizal, na itinuring na high-value individual. Sa operasyon na isinagawa ng Municipal Drug Enforcement Team ng Angono MPS na may koordinasyon sa PIDEA 4A, nasamsam mula sa suspect ang tinatayang 52.59 gramo ng hinihinalang shabu na may standard drug price na aabot sa 357,612. Kabilang din sa mga nakumpiskang ebidensya ang 8 piraso ng heat seal transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu, 1 pirasong 1,000 bill na ginamit bilang buy-bust money, 10 pirasong 100 bill na drug proceeds, at 1 pirasong gold-colored self-sealing plastic bag. Matapos maaresto, siya ay dinala ng Angono MPS kasama ang mga nakumpiskang ebidensya para sa wastong disposisyon. Isa sa ilalim din siya sa medical at drug test examination sa Rizal Provincial Hospital System at Rizal Provincial Forensic Unit. Kasalukuyan nakakulong ang suspect sa custodial facility ng Angono MPS habang inihahanda ang kaukulang dokumento para sa agarang pagsasampa ng kaso sa Provincial Prosecutor's Office sa Taytay, Rizal, para sa paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Calabarzon, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Joshua Cruz, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Cruz. Aabot sa 17.9 million pesos na halaga ng fully grown marijuana ang sinira at sinunog sa isinagawang operasyon ng mga otoridad sa Benguet. Magbabalita dyan si Police Master Sergeant Lenny Valerio. Nasamsam ng mga pulisan ng Police Regional Office Cordillera Administrative Region of Pucar ang mga iligal na droga na may kabuang halaga na 17,900,000 pesos at naaresto ang isang drug personality sa makahiwalay na anti-illegal drug operations na isinagawa sa mga lalawigan ng Benguet at Apayao nito lamang 29 ng Oktubre taong kasalukuyan. Sa Benguet, 4 na plantasyon ang nadiskubre sa inilunsad na marijuana eradication operations sa Barangay Badeo, Kibungan. Natagpuan mula doon ang 17,900 fully grown marijuana plants na may standard drug price na 17,900,000 pesos. Ang nasabing operasyon ay naging matagumpay sa pagtutulungan ng mga operatiba mula sa Provincial Drug Enforcement Unit, Provincial Intelligence Unit, Provincial Special Operations Group, Kibungan Municipal Police Station at 2nd Benguet Provincial Mobile Force Company ng Benguet Police Provincial Office kasama ang Philippine Drug Enforcement Agency ng Cordillera. Agad na binunot at sinunog ng mga operatiba ang mga natuklasang tanim na marijuana. Patuloy naman ang masusing investigasyon upang matukoy ang iba pang posibleng plantasyon ng marijuana sa mga kalapitang na lugar at mapanagot ang mga individual ang sangkot sa pagtatanim nito. Samantala, naaresto ang isang 36 anyos na babae na naitala bilang street-level individual matapos makumpiska mula sa kanyang bahay sa Barangay Aga, Pudtol, Apayao ang 16 na pakete ng pinaghihinalaang shabu na may bigata na 0.6 grams at may standard drug price na 4,080 pesos. Ang operasyon ito ay sinagawa ng mga operatiba mula sa Badeo, Pudtol, MPS, PIU, Provincial Investigation and Detective
Preventive Management Unit at First Apayao PMFC ng Apayao PPO, katuwa ang Regional Intelligence Division ng Broker, Regional Mobile Force Battalion 15 at Regional Intelligence Unit 14 sa bisa ng search warrant. Ang suspeka at mga nakupiskang ebidensya ay dinala sa kustudiya ng Pudol MPS para sa dokumentasyon at wastong disposisyon. Mahaharap ang suspeka sa kasong paglabag ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy ang kapulisan sa pagmatupad at pagpapaigting ng batas laban sa iligal na droga tungo sa mapayapang bagong Pilipinas. Mula dito sa Riyon ng Cordillera, ako ang inyong PNN correspondent, Police Master Sergeant Lenny Valerio. Alagad ang batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Master Sergeant Valerio. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Visayas. Aabot sa 2,200 na PNP applicants ang sumailalim sa PNP recruitment screening process sa Police Regional Office 6. Ang buong detalye ng report ay mula kay Patrolwoman Charmaine Balunsat. Kabuuang 2,205 na aplikante na nagnanais makapasok sa Philippine National Police ang tumugon sa panawagan ng Police Regional Office 6 sa ilalim ng pamumuno ni Police Brigadier General Josefino Diligan bilang bahagi ng patuloy na programa ng organisasyon sa pagpapalakas ng hanay ng mga tagapagpangalaga ng kapayapaan. Nagsimula ang pagtanggap ng mga application folder noong ika-21 ng Oktubre sa bawat municipal police station na may nakalaang attrition allocation quota para sa bawat lugar. Samantala, nito lamang ika-29 ng Oktubre ay sinimula ng pagtanggap ng mga application folder sa Pro-6 Headquarters, Camp Martin Chupelo B. Delgado, Port San Pedro, Iloilo City, bilang paghahanda sa susunod na yugto ng proseso. Pinangunahan ni Police Lieutenant Colonel Adolfo E. Ian, Officer in Charge ng Regional Recruitment and Selection Unit, ang aktibidad. Katuwang ang mga kinatawan mula sa Regional Learning and Doctrine Development Division, Regional Medical and Dental Unit 6, Integrity Monitoring and Enforcement Group at NAPOLCOM 6. Magsisimula ang Body Mass Index Screening ngayong ika-30 ng Oktubre at ika-3 ng Nobyembre na magsisilbing unang hakbang sa masusing proseso ng pagpili ng mga karapat-dapat na aplikante. Mayong adlaw sa tanan, karon October 30, 2025, unang adlaw naton sa pagkuha sa aton Body Mass Index sa aton mga aplikante. So ang total sa aton nga aplikante diri sa Western Visayas, 2,205, 1,442 ang lalaki, 763 ang babae. So subong adlaw, first day, ginhati nato ng 2,205, ginhati-hati naton sila by 200 para hindi magutok diri sa aton nga grandstand, hindi sila dugay nga maghulat. Ang aton nga BMI, nameless and faceless nga proseso. Pati sa tanan naton nga proseso sa application. So kung makita natin diri, may QR code siya which is generated from the higher headquarters sa NHQ. BMI, ang passing naton 18.5 to 26.5 para masigurado naton nga with integrity may signature ni siya sang nag-process which is ang aton nga health service naton RNDU 6 witnessed by sa aton office, PNP, RSS, representative sang IMEG naton, then representative naton sa NAPOLCOM. Mananatiling buo ang dedikasyon ng Police Regional Office 6 sa pagpapatatag ng hanay ng mga tapat, disiplinado at makabayang alagad ng batas. Ito ay patunay ng walang sawang pagsisikap at malasakit ng kapulisan sa pagtupad ng kanilang tungkulin sa bayan tungo sa kapayapaan, kaayusan at seguridad.